Di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
radio program host ay si Cesar Team Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Paghingi ng sorry ni Ateneo coach Baldwin, hindi tinanggap ng ina ni Rene Baterbonia. Malakihang rollback sa diesel at kerosene asahan sa susunod na linggo. Mga bahay na nawasak ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, mahigit na sa 45,000. Kaso ng tuberculosis muli na naman tumaas dahil umano sa mga pasyenteng hindi nagpapatuloy ng gamutan ayon sa PhilHealth. Pagpayag sa mga absent senators na makaboto sa impeachment trial, tinawag na hindi patas ni Representative Joel Chua. Tauhan ng National Police Commission o NAPOLCOM arestado matapos umanong bunutan ng baril ang nakabanggaang TNVS driver sa EDSA. At anak ng pambansang kamao Manny Pacquiao na si Jimuel, ikinasal na sa kanyang long-time girlfriend sa Estados Unidos. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, inyong makakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ito po si Joel Reyes sa DZRH Boom Balita. DZRH Weather Bulletin. Bigla tayong nakaranas ng pag-uulan na pag-aambon naman sa iba't ibang mga lugar. Alamin natin ang dahilan yan mula kay Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang hapon. Magandang hapon po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayan ng low pressure area at nananatiling maliit yung chance na makaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng easterlies dito sa area ng Mindanao. Kaya sa lugar na ito, patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng maaliwalas sa panahon bukas, pero ngayong hapon hanggang mamayang gabi, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, wala ring nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Joel? Sir Dan, isang tanong lang. Itong nakaraang linggo, naranasan natin ay maganda, maaliwalas na panahon. Ngayong linggo, sa forecast track po ba natin, ganito rin yung maasahan natin? Opo, so yung panahon natin last week, magpapatuloy po hanggang next week, no? So wala pa tayo inaasahang mga sustain na pag-ulan over Metro Manila. So nandiyan pa rin yung mga chance ng localized thunderstorms. So tulad ngayon, no, Sir Yuel, as we speak, may mga ilang areas ng kamay nila nakakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorm. So bukas po muli, ganitong panahon muli ang ating mararanasan. Alright. Maraming salamat Sir Dan. Magandang hapon po. Maraming salamat po and good afternoon. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Boom Balita. Pilipinas, una sa ating mga balita ngayong Sabado ng hapon.
Hindi tinanggap ng ina ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach na si Tab Baldwin. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roveline Baterbonia na walang anumang paghingi ng tawad ang makababawi sa pagkamatay ng kanyang anak. Git ni Roveline, dapat sabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyari. Kinwestiyon din ito ang pagtawag ni Baldwin sa aksidente o na aksidente ang nangyari sa kanyang anak. Ngunit hindi siya binigyan ng update. Una rito sa 8 minutong video speech na uploaded sa Facebook page ni Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin si Baldwin sa pamilya ng mga biktima. Bagaman sinubukan anya nilang matiyak na ligtas ang lahat, aminado si Baldwin na nabigo siya bilang coach ng koponan at hindi niya napangalagaan ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng pamilya ni Baterbonia at Adili. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, nagsalita na si Effie Baldwin na nagpakilalang asawa umano ni Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin. Kaugnay ng kontrobersiyang lumitaw matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adeli sa Aurora. Sa isang video na kumalat online, sinabi ni Effie na ilang beses umano niyang binalaan ng Ateneo de Manila University tungkol kay Baldwin at hiniling na alisin ito sa campus. Ayon kay Effie, sinabi niya sa pamunuan ng universidad na hindi ligtas ang mga bata sa paligid ng coach. Iginit din niya na dapat umanong siyasati ng mga otoridad kung bakit pinayagan pa rin si Baldwin na manatiling malapit sa mga kabataan sa kabila ng kanyang mga babala. Binatikos din ni Effie ang naging reaksyon umano ni Baldwin sa insidente, kasabay ng pahayag na hindi pa umano nararapat pag-usapan ang pag-move on habang sariwa pa ang pagdadalamhati ng mga pamilya ng mga nasawi. A campaign of intimidation and silencing. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Ateneo coach na si Tab Baldwin. Samantalang inyo pong napakinggan ay ang asawa, nagpakilalang asawa na si Effie Baldwin. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:14 ho ng hapon, dinagsa ng mga mahal sa buhay at mga taga-suporta ang public viewing ng burol ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia. Ayon sa Ateneo de Davao University, sa kabila ng malakas na ulan at nararamdaman pa rin na aftershocks, patuloy ang pagdating ng mga kaanak, kaibigan, classmates at teammates. Patuloy na bukas sa publiko ang burol sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao Senior High School Bangkal Campus. Nagbukas naman ang donation drive ang universidad bilang suporta sa pamilya ni Rene. Kasabay nito, nakaburol naman ang labi ni Divine Adili sa Ateneo de Manila University sa Quezon City na bukas din sa publiko. Nagsasagawa ng candlelight service ang ADMU para sa yumao nilang basketball players. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pang mga balita, halong good at bad news sa mga motorista. Kasado na malaki ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Base sa 5 araw na kalakalan sa Mean of Platts Singapore o MAPS, maaaring bumaba ng 4 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel habang 2 pesos and 60 centavos sa kerosene. Pero bad news naman dahil posibleng walang paggalaw o tumaas ng 20 sentimo ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bahagya lang ang epekto ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Boom Balita! Boom Balita!
Umabot naman sa 8,865 mga bahay ang totally damaged, habang higit 36,000 naman ang bahagyan nasira dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mahigit 2,000 pamilya o katumbas ng 3,373 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center hanggang kagabi. Batay sa datos, umabot na sa mahigit 137,000 pamilya o higit 500,000 individual mula sa 401 na mga barangay ang naapektuhan ng lindol. Ang mga apektadong residente ay mula sa Regions 9, 11 at 12. Gayon din sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Boom Balita. Nagtungo naman si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Davao Occidental ngayong Sabado ng umaga. Ayon sa DSWD, pinangunahan ni Gatchalian ang pagsusuri ng sitwasyon at inalamang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Mula Davao, tumungo rin ang kalihim sa Glan Sarangani para magsagawa ng on-site inspection at tiniyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. 6 na araw matapos ang malakas na lindol ay nananatili pa rin sa mga evacuation site ang mga pamilya na nawalan ng bahay sa Maasim, Sarangani. Sa uling tala ng DSWD, higit 70,000 na ang mga naipapamahaging family food packs sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Balita. Umabot na sa 4,554 ang naitatalang aftershocks sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na bumaba na ang bilang at magnitude ng mga aftershock nitong mga nakalipas na araw mula sa 1,000 sa unang 24 na oras matapos ang malakas na lindol hanggang 700 na lamang nitong Biyernes hanggang Sabado. Ayon kay Bacolcol, ang pinakamalakas na aftershock na naitala ay magnitude 6.4 na tumama ilang oras lamang matapos ang 7.8 na lindol. So in-expect naman natin yan. Usually ang decay rate ng aftershocks natin would be since the first 24 hours meron tayong 1,083. On the 10th day, meron na tayong around siguro 100 to 200 at most. And then on the 100th day, around 10 to around 30 aftershocks na lang. And yung numbers naman yan would decrease, and as well as the magnitude. Boom Balita. Samantala, ito sayang, nasunugo ang isang yate na may dalasan ng relief goods habang nasa dagat na sakop ng barangay Small Margus sa Glan Sarangani kahapon. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, patungo dapat ng Glan ang yate upang magdala ng mga supply matapos ang malakas na lindol sa Mindanao bago ito nagliyab. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakaligtas naman ang lahat ng crew members at pasahero ng yate at nailikas sila sa barangay Big Margus. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa tunay na sanhi ng insidente. Balita. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na ng PhilHealth ang posibilidad na paggamit ng AI o Artificial Intelligence para sa pre-screening ng kanilang insurance claims. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado na ito'y isang paraan para makatulong sa inaasahang surge ng hanggang 22 milyong claims ngayong taon. Bagamat nabawasan na ang processing time ng mga claim mula sa higit 34 na araw noong 2023 ay naging 11 hanggang 15 days na lamang. Mas mapapabilis pa niya ito sa tulong ng bagong teknolohiya tulad ng AI. Ayon kay Mercado, isinusulong na rin nila ang pre-authorization at pre-payment mechanism para matiyak na tama ang serbisyong medikal na sanhi o sakit at singil nito, gayon din para hindi maabuso ang karagdagang mga benepisyo. Example po dyan, yung laki po ng ating binabayarang benefit. Noong 2023 po ay mga 119 billion. Ngayon pong taong ito, ang projected po namin ay 378 billion. So, umaabot po na almost 250% more noong 2023.
Ito pong ating unang mga hakbang ay isi-shift nga po natin yung focus natin dun sa primary care na ito po ang pinaka-importante dahil nandito po yung preventive at preemptive. Samantala, sa iba pang mga balita, tinawag ni House Prosecution Member at Manila Representative Joel Chua na hindi patas kung papayagang makaboto ang mga senador na absent naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Chua, hindi patas para sa defense team kung papayagang makaboto ang senator judge na hindi nakapag-participate sa trial. Giti Chua, paano hahatol kung guilty o hindi kung hindi naman narinig ang sinabi ng mga testigo? Ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Alas 5:22 ng hapon, babalikan natin ang iba pang mga balita. At sa ating pagbabalik, isa raw hong empleyado ng National Police Commission ang inaresto matapos bumunot ng baril sa nakabanggaang TNVS driver. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng DZRH. Boom! Balita! Inyo pa rin hong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Balita! Oras natin alas 5:22 ng hapon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.
narangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Balita. Boom Balita. Metro Manila ngayon. Atin ang alamin ng sitwasyon sa Kalakhang, Maynila, partikular dyan ho sa Quezon City at Kamanava. Nag-ikot si RH23 Edwin Duque. Edwin, saan banda traffic? Yuel, alas 4 pa kaninang hapon ay yun ang nakakaranas kagawagitan na dami ng trapiko ang bahagi ng North of Expressway sa may Habuli patungong interchange, patungong naman ito ng FX southbound at patungong ng Pitanaw Express. Maraming nararanasan ang bigat at dami ng trapiko. Ito hanggang bahagi ng Gitong sa Pikawayan southbound dahil volume ang pakyat ng tulay sa NLEX, mula NLEX at ilang lugar kasama na dito ang service road at patungo ng Kamalig at MacArthur Highway. Kaya nagtatambak na yung pakyat ng tulay ng galing ng NLEX at tulay ng Pikawayan na titigil. Kaya yung magtutuloy-tuloy pa pamuntang Pampanga ay sinisikip, magiging too late yung papasok ng Pikawayan. Kaya yung another three-way pamuntang Pampanga ay bumabagal. Dahilan kaya napakahaba na bigat at napakahaba sa makita natin sa picture. Yan na yung daloy ng trapiko hanggang sa mga oras ito. Samantala may mga bumugso-bugso namang bigat ng daloy ng trapiko mula EDSA, from Balintawak, patungo ng Monumento Circle, hanggang patungo ng MacArthur Highway. At yan ay pagdating naman sa may bahagi ng GNC Union, o GNC Kanto ng MacArthur, hanggang din sa bahagi ng Balinta, ay nararanasan din yung bigat ng talo ng trapiko UL dahil naman din sa mga ginagawang road construction ng Maynila. Moderate naman sa mismong Monumento Circle sa Caloocan. Yun naman yung mga galing ng Kamanaba area at Maynila going to EDSA at Rizal Avenue. Dahil naman sa last hours na ngayon,
Di naman maiwasan ang makaranas ang pinagtaling trapiko mula Q-Mart sa Cubao hanggang EDSA Muñoz. At yan, pag lapas ka ng Muñoz, medyo mabilis. At pagsabi tuloy ng Royal Muñoz going to Balintawak, Panganak ng NLEX, ay dyan nararanasin ngayon yung pinagtaling ng trapiko dahil ngayong oras, dahil sa medyo marami na yung mga lumalabas kasyan ngayong oras, inasa hanggang mamaya ganito ay ganito yung sitwasyon, lalo na araw ng Sabado, maraming truck ang lumalabas sa lantangan. Wala naman at wala na yung kaliman, hindi maulang ulan, pero ngayon ay maliwanag na yung panahon at yung bahagi na lang ng Bulacan, yung bahagi ng Magilabay, bahagyang nakakaranas ng pabulitin at panahon. Aris 23, yung sinagulat sa Misaray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balita! Balita! Maraming salamat sa report, RH23 Edwin Duque. Balita! Balita! Alas 5:32 ng hapon, arestado ang isang lalaki na nagpakilalang empleyado ng National Police Commission o NAPOLCOM matapos umanong bumunot ng baril sa nakabangga ang TNVS driver sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Kinumpirma ng NAPOLCOM na empleyado nila ang lalaki na kinilalang si Police Inspector 3 Jaime Hermogenes Hularbal Flores Jr. na nakatalaga sa Inspection, Monitoring and Investigation Service. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, agad ipinagutos ang pagsasagawa ng administrative investigation. Humingi rin ng paumanhin si Calinisan sa TNVS driver na sangkot sa insidente at iginiit na hindi katanggap-tanggap ang asal ng kanilang tauhan. Dagdag pa, hindi umano kukonsintihin ng NAPOLCOM ang anumang uri ng pang-aabuso, lalo't empleyado nila ang nasasangkot. Samantala, desidido ang TNVS driver na sampahan ng reklamo ang sospek na nakuhanan ng 9mm na baril at ID mula sa NAPOLCOM. Balita! Balita! Nagbabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand kasunod ng pagkamatay ni Princess Bajrakiti Yabha Narendra Debyavati. Ibinahagi ng presidente ang kanyang pakikisa sa pagdadalamhati ni King Maha, ang royal family at ng mamamayan ng Thailand. Kinilala rin ng Pangulo ang dedikasyon ni Princess sa kanyang pagdilingkod sa publiko at paninindigang itaguyod ang katarungan, dignidad ng tao at karapatan ng mga kababaihan. Anya, ito'y may tuturing na legasiyang iniwan ng prinsesa na di malilimutan ng mga taga-Thailand, gayon din ang paghanga ng international community sa kanya. Balita! Balita! Umabot na sa higit 5,600 tripulanteng Pinoy ang nananatiling stranded sa Strait of Hormuz kaugnay ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kabilang mga Pilipino sa tinatayang 20,000 international seafarers na naapektuhan ng mga operational restrictions. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang mga barko na may sakay ng mga Pilipino upang matiyak na mayroon silang sapat na pagkain, inuming tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Balita! Balita! Nabawasan na ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa higit 800,000 noong 2022 ay 500,000 na lang noong 2024. Gayon din ang mas matatag na mga programa ng gobyerno at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa. Samantala, nanawagan naman si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng kalayaan mula sa child labor. Balita! Balita! Nananatili pa rin sa loob ng Baho de Masinloc ang floating platform na inilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas. Sa kumpirmasyon ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela,
Namataan pa rin ang naturang istruktura sa loob ng shoal, ngunit lumipat na ito mula sa gitnang bahagi patungo sa hilagang bahagi ng lugar. Nangangamba naman ang National Task Force for West Philippine Sea na posibleng bahagi lang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalo ng karagatan. Nananatili rin umano sa loob ng Bao de Vasinloc ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor sa pamamagitan ng Maritime Patrol at Domain Awareness Campaign. Boom Balita! Boom Balita! Tinawag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na insulto sa mga Pilipino ang ipinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Ayon kay Senator Pangilinan, ang ginawa ng China ay hindi lang para kay Teodoro, kundi pang-iinsulto sa Pangulo, sa Estado at sa constitutional order. Git ng Senador, patunay ito ng pamimilit at intimidasyon ng China laban sa isang mas maliit na kapitbahay. Sa kabila ng paulit-ulit na pananakot, dagdag pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng parusa sa isang sitting cabinet member, binabawasan umano ng China ang sarili nitong katayuan sa komunidad ng mga bansa. Boom Balita! Boom Balita! Magsasagawa naman ang scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project mula Hunyo 15 hanggang Hulyo 15. Ayon sa Department of Energy o DOE, layunin nito na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas o gas plant at maiwasan ang mga insidenteng makakaapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga power plant customer. Inabisuan naman ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources. Boom Balita! Boom Balita! Isa sa ilalim sa isang oras na yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Ayon ho sa DOE, aabot sa 2,393 megawatts. Ang peak demand malapit sa 2,669 megawatts na available capacity. Itinulak ang deklarasyon ng 4 na unavailable na planta at ang mataas na demand forecast noon. Boom Balita! Boom Balita! Oras natin alas 5:38, babalik pa tayo sa iba pang mga balita and of course sa ating mga chapsuy na balita. Oras natin alas 5:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon.
makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan dito lang sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 3 story of the week, pinatawan ng China ng sanction si Defense Secretary Gibo Teodoro, kabilang ang kanyang asawa at mga anak na nagbabawal sa kanilang makapasok sa mainland China, gayon din sa Hong Kong at Macau. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, bunsod umano ito ng paulit-ulit na maling pahayag ni Teodoro na nakakaapekto sa kanilang legitimate interest at bilateral ties. Bukod sa travel ban, ipinagbabawal din ng China ang anumang uri ng transaksyon, kooperasyon o pakikipag-ugnayan kay Teodoro at kanyang mga asawa at anak o kanyang asawa. Malalagot pa ako kay Sek Gibo. Asawa lang po, kanyang asawa. Yun. At anak. Samantala, sinabi naman ni Teodoro na karapatan nito ng China, pero tinawag niya na kasamaan na gawain talaga ng China. Una nang tinanong ng DZRH News si Defense Chief Secretary Gibo ang hatol na ito ng gobyerno ng China na nag-leak noong pang nakaraang buwan. Pero sa kabila ng matapang pa ring pahayag ni Teodoro, umalma naman ang Department of Foreign Affairs. Iginit ni DFA Secretary Tess Lazaro na hindi naman nagpapataw ng parehong sanksyon ng Pilipinas kahit ano pa ang kasalanan ng kabilang lahi.
Ito na ang pinakamalungkot nating balita dahil ngayon linggo, kalulus-lunos ang sinapit ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University matapos silang malunod sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 18. Kinilala ho mga biktima na sina Rene Baterbonia, 19 anyos, at ang Nigerian national na si Divine Adili, 21 anyos. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng iba't ibang law enforcement agency kaugnay ng insidente. Pero una nang sinabi ng Philippine National Police na wala silang nakikitang foul play. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na mahigpit na susundin ang due process at sisiguraduhin na magiging patas, walang kinikilingan at independyente ang isasagawang investigasyon. Para naman sa ating Top 1 Story of the Week. Nako, ito pa isang malungkot. Umakyat na ho sa 61 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos nanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Maasim sa Sarangani nitong Lunes. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 1,221 ang bilang ng mga nasugatan habang 33 katao naman ang napaulat na nawawala. Patuloy ang isinasagawang clearing at rescue operation pero nakaapekto rito ang magkakasunod na aftershocks na naramdaman sa rehiyon. Sa datos ng PHIVOLCS as of today, umabot na sa 4,500 aftershocks ang naitatala. Sa pagtaya naman ng Department of Public Works and Highways, umabot na sa higit 1.5 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng lindol. Makikita mo rin na talagang ang pangangailangan ng mga mamamayan natin dyan ho sa Southern Mindanao, talagang tubig yung iniinda nila na kailangan nila. Dahil meron namang kahit paano makapagkukunan ng supply ng pagkain, pero yung tubig ko talaga, marami nang nagkakasakit, marami nang base nga doon sa natatanggap nating reports, nagkakaroon na ng diarrhea dahil kahit madumi yung tubig, iniinom ng mga kababayan natin dyan. Kaya sana mapabilis lang yung paghatid ng lalo tubig sa mga kababayan natin dyan, lalo doon sa Glam, yung na-isolate matapos maharangan ng landslide yung papasok na kalsada sa kanila. Yan ang malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan sa DZRH Boom Balita Rewind. Iba pang balita sa ating pagbabalik, 11 minuto bago alas 6 ng gabi. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Expose DZRH Boom Balita. Boom Balita. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. At para sa ating mga chapsuy na balita, unahin na natin sa balitang kalusugan. May panahon ng tag-ulan na nga pala ngayon. Ano? Ano bang mga tips ang meron tayo dyan ating alamin? At sa oras na ito, may makakasama ulit tayo ng mga classmates. Alamin natin ang kanyang balitang pangkalusugan. Mula kay Hanilet Olimba. Hanilet, go ahead. Opisyal ng panahon ng tag-ulan sa Pilipinas ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ngayong Hunyo. Kasabay ng malamig na panahon at madalas na pag-ulan, paalala rin ito sa mga magulang na mas maging maingat sa kalusugan ng kanilang anak ngayong panahon ng balik-eskwela. Kasabay nito, ginugunita rin ngayong buwan ng Hunyo ang National Dengue Awareness Month, kaya naman mahalagang bantayan ang mga lugar na maaaring pamahayan ng mga lamok, gaya ng mga paso, timba at iba pang lalagyan ng naipong tubig. Paalala ng Department of Health, ang lamok na nagdadala ng dengue ay kadalasang nangangagat sa umaga at hapon. Kaya bukod sa paglilinis ng paligid, makatutulong din ang pagsusuot ng proteksyon at paggamit ng insect repellent lalo na para sa mga batang papasok sa paaralan. Bukod sa dengue, paalala rin sa mga magulang at estudyante na ugaliing maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig at magdala ng payong o raincoat upang makaiwas sa mga sakit na karaniwang dala ng tag-ulan. Sa simpleng pag-iingat at pagtutulungan ng bawat isa, mas magiging ligtas at masaya ang ating balik-eskwela. Ito si Hanilet Olimba, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Thank you, Hanilet. Di mo sinabi ko anong school ka. Mula po sa Lyceum of the Philippines, University, Cavite. Yan. Thank you, classmate Hanilet. Samantala, para naman sa ating balita sa ibayong dagat,
Ano nga ba ang latest? Kanina may balita tayo sa malapit ng maselyuhan yung ceasefire deal ng US at ng Iran. Ano ang update dyan? Lara Day Bocado, classmate. Go ahead. Isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang nakikitang magbibigay daan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang daanang pandagat para sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nakapaloob sa nakabinbing kasunduan ang pag-alis ng blockade ng Estados Unidos sa Iran at iba pang mga kondisyong kaugnay ng US-Iran Agreement. Kinumpirma rin ng mga US officials ang ilang bahagi ng kasunduan kabilang ang mga negosasyon hinggil sa nuclear program ng Iran at mga kondisyong dapat nitong tuparin kapalit ng mga benepisyong pang-ekonomiya. Batay sa ulat, magsisilbing daan ang kasunduan upang mapalawig ang kasalukuyang tigil putukan at mabawasan ng tensyon sa rehiyon matapos ang nagdaang palitan ng pag-atake sa pagitan ng dalawang panig. Wala pa umanong pinal na pag-aaproba ang Iran, ngunit inaasahang sa mga susunod na araw ay magiging malinaw na kung tuluyan ng maisasakatuparan ng kasunduan at kung kailan muling magbubukas ang Strait of Hormuz. At iyan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Lara Day Bocado ng Bulacan State University, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lara Day Bocado ng Bulsu, Bulacan State University. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Balitang sports muna tayo. Higit sa 25,000 runners nakiisa sa Galaxy Manila Marathon 2026. Arlan Arbois nanguna sa 42-kilometer EDSA route. Balita ko 2 hours and 30 minutes lang natapos itong 42 km. Alamin natin ang detalye mula kay Matchpoint Millie Borja ng DZRH TV. Matchpoint Millie. Maliban sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, June 12, isang makasaysayang tagpo rin ang natunghayan ng running community matapos matagumpay na idaos sa 2026 Galaxy Manila Marathon na sa kauna-unahang pagkakataon ay binaybay ang kahabaan ng EDSA. Umabot sa humigit kumulang 25,000 runners ang nakaisa sa event, kabilang ang humigit 6,000 na lumahok sa 42-kilometer full marathon. Nagsimula ang full marathon sa Mall of Asia sa Pasay City, tinakang kabaan ng EDSA patungo sa SM North EDSA sa Quezon City, bago muling bumalik sa Pasay City para tapusin ang makapigil hiningang ruta. Sa men's local category, nasungkit ni Arlan Arbois ang unang pwesto matapos magtala ng oras na 2 hours, 31 minutes, and 15 seconds. Tinutukan naman siya ng mahigpit na kompetisyon mula kay Edward Flores na pumangalawa sa oras na 2 hours, 31 minutes and 40 seconds. 25 segundo lamang ang kanilang agwat. Ayon kay Arbois, ang kanyang tagumpay ay bunga ng ilang buwang masinsinang ensayo at bagamat hindi madali ang rutang dinaanan, itinuturing niya itong patunay ng patuloy na paglaki ng running community sa Pilipinas. Samantala, hindi rin nagpaiwan ng mga lumahok sa 5K, 10K at 21K categories na nakapag-enjoy sa mga scenic route sa Intramuros at Rojas Boulevard. Ang EDSA na kilala bilang pinakabala at pinakamahabang arterial road sa Metro Manila ay araw-araw na dinadaanan ng daang-daang libong sasakyan at commuters. Kaya't ang pagtakbo rito ay tinuturing na isang rare at makasaysayang karanasan para sa mga runner. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat sa balitang sports, Matchpoint Millie Borja. At ngayon ay tunghayan natin ang balitang showbiz na muli ay iatid ng ating classmate na si Michi Alcanar. Michi, anong latest sa anak ng pambansang kamao? Opisyal nang ikinasalang panganay na anak ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao na si Jimwell Pacquiao sa kanyang partner na si Carolina Pimentel na ginanap sa Pechanga Resort Casino sa California ngayong araw. Bago ito namatahan ng buong pamilya na nagsama-sama sa isang resort sa California na agad namang kinumpirma ni Mike Yamson, boyfriend ni Jonisha, na totoo ang balita na ikakasalang dalawa. Agaw atensyon ng Baby Pink team ng kasalan kasama ang anak na si Clara na suot ang isang all-white lace dress. Nagpatuloy ang selebrasyon sa Europa Village Wineries and Resort kung saan naging mas makahulugan dahil sa kanilang unang sayaw sa saliw ng awitin ng The Voice USA champion na si Sopronio Vasquez III.
Sa kabila ng hindi pagdalo ng kapatid na si Michael Pacquiao dahil sa tungkulin nito bilang konsehal ng General Santos City matapos ang nangyaring lindol, naging matunggumpay pa rin ang puno ng pagmamahal ang okasyon kasama ang malalapit na kaibigan at boxing teammates ni Jemuel. At yan ang balitang showbiz. Ito si Michael Alcanar ng Bulacan State University, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Thank you, classmate Michi. At para naman sa ating kakaibang balita, abay viral ngayon ang isang beauty pageant contestant at interpreter na nagpalit para sa question and answer. Alamin natin ang kakaibang balita ni Jackie Resho. Jackie? Mali! Ito ang naging reaksyon ng maraming netizens sa kumakalat na video ng isang pageant contestant sa Cebu matapos pasagutin nito ang kanyang interpreter sa question and answer portion. Si Queen Universe Philippines 2026 aspirant Stacy Ravena ay humingi noon ng mikropono para sa kanyang interpreter nang matanong na sa kompetisyon. Pero nang makasama na sa entablado ang kanyang interpreter, nagkagulatan na lang nang tinanong niya ito at pinasagot saka itrinanslate. Narito ang bahagi ng Queen Universe Philippines 2026 screening. Okay, your question is, if given the chance to speak to great leaders in the world about war, what would you tell them and why? Given the chance. Basically, I would speak to our great leaders to have a full responsibility of their work. Ang sinasabi po niya ay kung may chance naman po siyang makausap yung mga leaders nila, gusto niyang pagsabihan na magbigay ng responsibilidad sa mga tao. Because our country, the Philippines right now, is having a difficult time, especially with all the political controversies. Kasi yung country natin ay ang dami na pong problema. So dapat tantanan na. And of course, one thing in particular, we have to speak from the heart. And that message will resonate to them. At ang pinakamahalaga ay yung ang pagsaserbisyo ay galing sa puso. Ang Queen Universe Philippines ay isang national competition para sa mga transgender women sa bansa kung saan 30 contestant ang maglalabanan para sa corona sa darating na Setyembre. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resh ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Iba. Maraming salamat, Jackie Resho, sa iyong kakaibang balita. Ang 13th Team of Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama mula ho sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Ang inyo po lingkod sa pagbabalita, ito po si Joel Reyes. Susunod na ang programang Spotlight ng ating bride-to-be, Sister L. Elaine Apit. Oras natin, 4 na minuto makalipas, 6:00 ng gabi. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang